Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito po si Atty. Matibag mga kababayan at dito po sa pagtatanong ni Atty. Mark Binluan. At dito po tinanong niya mga kababayan, ito pong kumalat din video na grabe pong pagbabanta nitong ni Matibag. Ito po mga kababayan, dahil nga po kung siya nga po ay nagbanta sa buhay ng kapwa niya tao at sinasabing kaibigan niya, mga kababayan, at grabe po, direkta niya pang gustong matsugi. Wala pong conditional. Ibang klase. Ito po, pakinggan po natin at panoorin ang pagtatanong po ni Atty. Mark Binluan. Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. It's an almost 2-year-old video now. Do you think it's still relevant to your ongoing investigation? Hindi po. Sapagkat hanggang sa ngayon nga, ay hindi pa natin nahanap kung sino ang taong kinausap po ng ating Vice Okay, Presidente. very well. Attorney Matibag, do you know Mel Sabio? Opo. Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to your to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct? Tama po yun. That is a private conversation sa dalawa pong magkaibigan na hindi nagkakasundo. All right. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Right. Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. Can you recall, just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was a really long time ago. Yan po mga kababayan. Hindi niya pa ma-recall yung mga PI at paggrabing pagbabanta niya, mga kababayan. Ito po, i-recall po natin at balik tanaw po natin yung hindi niya po masabi ron sa hearing. Pakarga na po dahil malak. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit po Milopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit yung hindi namin gusto mong gawin? Ha? Attorney, Ano gusto mong palabasin? Nagpapasikap ka? hindi ba, attorney, Bakit po Pinos? Bakit po Pinos? attorney, si Jason nung nagpo-post tungkol kay Yusek Dave, Wala akong maselo kay Jason. Putang ina mo, ikaw kinakausap ko. kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Eh, putang ina ka gago May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sata na ngayon. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Tayo, mamalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko. Buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Ano po yung lumang balita? Anong gusto mong palabasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Putang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ang tanong ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Di balita yan. Hindi lang naman Hindi na balita yung gago. Sa balita ba ako, gago? bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Ang ina mo, buntis yung asawa ko na nakikita ngayon, putang ina ka. Ha? Sige. Yan. Ang oras, Ano ba sa oras, attorney? putang ina mo.
Huwag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag ano mo. I-report mo. Oo, hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, ayan. Oo, okay yan ha. Meron ho akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh, Sabi mo, huwag ka magmalinis, ha? anong wag magmalinis, attorney? Bakit mo pinos? Anong gusto mong palabasin? Ikaw na lang Oh. sabi mo, ibigay, di ba? Ngayon, attorney, kung walang, ang sabi doon sa balita, Taminardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Eh, kung mapatunayang wala, eh di, wala problema. Anong ano doon? Gago ka, baby. Grabe, no? Isa pong reporter na si Mel Sabio yata yun, mga tambay. Grabe, no? Grabe. Isang damukal po na hindi mo malunok, hindi mo kayang lunukin ang mga pinagsasabi ni Matibag. Ibang klase. At sinasabi niya, pag daw po pinatay niya, ay wala na raw pong ebidensya. Grabe, no? Direkta niya sinasabi doon sa tao. Pagkat sinugi niya, itong si Mel Sabio, wala na pong ebidensya pagkat sinugi niya. Samantalang sa Vice President, mga kababayan, kailangan nilang i-impeach, conditional threat dahil sa ginagawang panggigipit sa pamilya niya. At siyempre, ang buhay ng kanyang mismong sariling pamilya ay nalalagay din sa alanganin dahil pinababagsak silang pilit. At ini-impeach pang ang pilit dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado. Hindi po ba? Hindi po ba? Pero kailanman na hindi po nagsalita ng ganyan ang Vice President. Hindi po niya dinidirekta na katulad ng ginagawa ni Matibag. Ibang klase, no? Kaya nga ayaw niya na eh. Ayaw niya na alalahanin. Grabing magalit, ano? Grabing magalit ito si Matibag. At syempre, pati mismo yung asawa niya na si Ann Matibag ay isa rin po yan sa naging endorser at pumirma para ma-impeach ng Vice President sa House of Representatives. Hindi po ba? Kaya yan po ang tumatayong testigo po. Isa pong may una-una, congresswoman ng asawa niya. In-impeach na nila sa House of Representatives. Ngayon, tumatayo rin po siyang testigo. At hinalimbawa po ni Atty. Mark Binluan, mga kabayan, yung ibinibintang nila sa Vice President na grave threat, pagbabanta, mga kababayan, ay in-example din po kung paano magbanta sa buhay ng tao. Ito pong si Matibag. Isang damukal na hindi mo kayang lunukin, na puro po PI, gago, walang niya. At pagka natsugi kita, wala nang ebidensya. Unbelievable. Yan po mga kababayan, yan po ang background. Isa po yan sa background ng isang NBI director na si Matibag. Background niya po yan. Ibang klase po. Napakahirap maging NBI pa lang mga ganyan. Pagka nagbanta, nakakatakot ang pagbabanta, ano? Lalo na pag nasa kapangyarihan ka pa. Tapos ganyan ka lang. Unbelievable. At sana po dumating na po ang tamang panahon. At syempre po, yung ipagkaloob na po ng may kapal na muli pong makabalik ang isa pong Duterte. Lalong-lalo po ang isang agila na manggagaling sa Mindanao. Nang mabago pong muli ang ating gobyerno. Lalong-lalo po ang mga nanunungkulan. Hindi po ba? Lalong-lalo yata yung nasa NBI. Hindi po ba? Maraming salamat. Thank you. At napakagaling na pagtatanong ni Mark Binluan, ni Atty. Mark Binluan. Ang isa po sa tumatayo na tagapagtanggol ng ating Vice President. Maraming salamat po. Thank you po sa naagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershow from Canada. Kay Jobilin Watanabe from Japan, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley.
Kay ako si Pilam, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Frank Zamora from California, USA. Romulo de Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat. At tis lang po tayo mga kababayan. At doble-doble ingat po. Bye-bye.